kumusta? Ako nga pala si Alexandra Royevska. Ako ay 28 taong gulang at isang dayuhang profesional na manlalaro ng Volleyball Women's Division na kasalukuyang naglalaro sa profesional na liga ng Pilipinas. Ako ay nagmula sa lungsod ng Krakow sa bansang Poland at 18 taon na akong naglalaro ng volleyball. Ngayong araw, nais kong ibahagi ang isang kwento kung paano ako napadpad dito sa Pilipinas upang maglaro at ang mga kaganapang nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Nagsimula ang kwentong ito noong tagsibol ng taong 2021 sa Metro Manila noong sumali ang aming koponan sa isang espesyal na International Women's Volleyball Tournament. Sa mga panahong iyon, naglalaro ako bilang isang middle blocker para sa pambansang koponan ng Poland. Dahil sa aking taas na 188 cm, itinuturing akong isa sa mga haligi ng aming grupo. Maganda ang naging takbo ng aking karera sa liga sa Europa, kaya't buo ang aking kumpiyansa na magiging maayos ang ipapakita ko sa paligsahang ito. Ngunit bago pa man magsimula ang torneo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang aming pinakamagaling na manlalaro na si Marta Comasco ay nagtamo ng matinding injury sa kanyang kanang tuhod habang kami ay nag-eensayo. Siya ang puso ng aming opensa at ang sentro ng aming katatagan. Ang paglahok sa kompetisyon nang wala siya ay parang pagkawala ng aming kanang braso. Sa kabila nito, nagdesisyon kaming lumaban hanggang dulo at bumiyahe patungong Pilipinas. Ginanap ang torneo sa sikat na PhilSports Arena at 5 bansa ang lumahok: Pilipinas, Brazil, United States of America, Italy at ang aming bansang Poland. Lahat ng kalaban namin ay mga world-class na koponan. Sa totoo lang, kahit pa kumpleto kami, napakahirap pa rin ng labang ito, ngunit mas naging malupit ang realidad kaysa sa aming inasahan. Sa unang laro, natalo kami sa Brazil sa score na 1,003. Sumunod ay natalo kami ng walang kalaban-laban sa USA, 0-3, at nabigo rin kami laban sa Italy sa score na 1-3. Sa puntong iyon, halos tiyak na kaming magtatapos sa pinakahuling pwesto sa aming grupo. Araw-araw ay mas lalong dumidilim ang mukha ng aking mga kasamahan. Sa loob ng aming locker room, wala ni isa ang gustong magsalita o magkwentuhan. Pagkatapos ay dumating ang aming nakatadhanang laro laban sa pambansang koponan ng Pilipinas, ang bansang host ng torneo. Ang PhilSports Arena ay siksikan at umaapaw sa mga manonood. Ang buong stadium ay nabalot ng mga kulay ng bandila ng Pilipinas: bughaw, pula, puti at dilaw. Napakalakas ng hiyawan at suporta para sa home team, kaya't halos hindi na namin marinig ang anumang suporta para sa Poland. Mula simula hanggang dulo, kontrolado ng mga Pilipino ang laro. Sinubukan naming lumaban ng buong makakaya, ngunit may hangganan talaga ang isang koponang nawalan ng pinakamahalagang manlalaro. Natalo kami sa unang set, 21,025, sa ikalawang set, 1925, at sa ikatlong set, 22-25. Isa itong masaklap at malinis na 0-3 na pagkatalo. Sa buong larong iyon, nakapagtala lamang ako ng 3 puntos mula sa aking mga palo at wala akong na-block ni isang atake mula sa kalaban. Pagkabalik namin sa locker room matapos ang laro, walang sinuman ang bumigkas ng kahit isang salita. Kumpirmado na ang aming pagiging kulelat sa grupo. Sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, kinuha ko ang aking smartphone nang nanginginig ang mga kamay at nakipag-video call sa aking mga magulang sa Poland. Ma, pa, hindi ko na po yata kaya. Baka wala talaga akong talento sa volleyball, humahagulgol kong sabi sa harap ng screen. Sa loob ng 16 taon kong paglalaro ng volleyball, hindi ko pa kailanman naramdaman na ganito ako kawalan ng kwenta at kapangyarihan. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakahiga sa aking kwarto sa hotel, nakatitig sa kisame, at nag-iisip kung bakit pa kami bumiyahe ng napakalayo patungong Pilipinas para lamang maranasan ang ganitong kahihiyan. Sa labas ng aking bintana ay makikita ang nagniningning na city lights ng Metro Manila, ngunit ang ganda nito ay hindi man lang makaabot sa aking pusong nagdurusa. Bukas ay mayroon pa kaming huling laro laban sa Kenya, ngunit wala na itong epekto sa aming standing. Isa na lamang itong laro para makumpleto ang schedule. Ibinaba ko ang aking mukha sa unan at bumulong sa aking sarili, tama na. Siguro oras na para itigil ko na ang paglalaro ng volleyball.
Wala akong kamalay-malay na sa paggising ko kinabukasan, isang pagkikita ang magpapabago sa buong buhay ko magpakailanman. Kinabukasan, nagising ako na may napakabigat na pakiramdam sa aking dibdib, tila ba may nakapatong na tingga sa aking puso. Halos hindi ako nakatulog kagabi at pabalik-balik lang ang ikot ko sa kama. Nang tingnan ko ang oras, 7:00 na pala ng umaga. Ngayong araw ang huling laro namin laban sa Kenya. Ngunit bago iyon, gusto kong maglaan ng oras para ayusin ang aking mga nararamdaman. Pakiramdam ko, kung mananatili ako sa loob ng kwarto, muli na naman akong lalamunin ng matinding kalungkutan. Kaya naman napagpasyahan kong lumabas at maglakad-lakad sa Kapayapaan Park, isang maliit na parke malapit sa aming hotel. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin upang maiba naman ang aking paligid. Ang Kapayapaan Park ay isang tahimik at maaliwalas na parke sa loob ng isang komunidad. Maraming malalabay na puno na nagbibigay ng lilim at ang sinag ng araw sa umaga na tumatama sa mga dahon ay napakagandang pagmasdan. Dahil siguro ordinaryong araw noon, iilan lamang ang mga taong nag-eehersisyo at naglalakad-lakad. Naupo ako sa isang bangko at blangkong nakatingin sa kalangitan, nag-iisip kung ano na ang gagawin ko sa aking buhay. Bigla na lang, may narinig akong maliit na boses mula sa aking likuran. "Excuse me po, kayo po ba yung volleyball player ng pambansang team ng Poland?" Nang lumingon ako, nakita ko ang isang batang babae na nasa elementarya, nakatayo kasama ang kanyang ina. Magalang na nakipag-usap sa akin ang bata sa wikang Ingles. Ang kanyang ina, na mukhang nasa edad 30 pataas, ay may maamong mukha at malambing na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Ang pangalan ng bata ay Tala, 9 na taong gulang. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang bagay na halatang iniingatan niya ng husto. Nang tingnan ko ng malapitan, isa pala itong gawang kamay na bandila ng Poland. Gawa ito sa pinagtagping pulang at puting tela na maingat na tinahi. Halatang ginugulan niya ito ng maraming oras at pagmamahal. Bukod dito, may hawak din siyang puting papel na may nakasulat na malalaking letra sa wikang Tagalog. "Salamat po." At sa ilalim nito ay may mga letrang hindi ko pamilyar na nakasulat din. Kalaunan ay nalaman kong ito ay binabaybay bilang dziękuję, na ang ibig sabihin ay salamat sa aming wikang Polish. Paano nahanap ng isang 9 na buong taong gulang na bata ang aming wika? Medyo tabingi ang mga letra, ngunit damang-dama ko ang kanyang pagsisikap. Magalang na nagpaliwanag ang kanyang ina. "Pasensya na po kung naabala namin kayo ng ganito kaaga. Kasi po, napanood ng anak ko ang laban ninyo sa TV kagabi at iginiit niyang gusto raw niya kayong puntahan para magpasalamat ng personal, Ate Alexandra." Laking gulat ko. Sa laban kahapon, natalo kami ng sobra-sobra. Ang galing-galing maglaro ng mga Pilipina. Bakit naman gugustuhin ng maliit na batang ito na magpasalamat sa amin na mga natalo? Nagsalita si Tala ng may hiya ngunit buong tapang na ipinahayag ang kanyang saloobin. "Ate, ang galing-galing niyo po kahapon. Nakita ko po kung paano kayo lumaban hanggang sa dulo at para sa akin, napakagaling niyo po talaga. Kahit po natalo kayo, napakaganda po ng ipinakita ninyong laro. Balang araw po, gusto ko ring maging katulad ninyo, Ate Alexandra." Sa sandaling marinig ko ang kanyang mga salita, nawalan ako ng imik. Kahit natalo, napakaganda. Hindi sumusuko. Gusto kong maging katulad mo balang araw. Sa buong buhay ko bilang isang volleyball player, wala pang sino man ang nagsabi sa akin ng mga salitang iyan habang ako ay nasa posisyon ng pagkatalo. Sa Poland, ang palakasan ay nakabase lamang sa resulta. Ang panalo ay sinasamba, at ang natalo ay kinakalimutan at binabalewala. Lumaki ako sa ganitong uri ng mundo, kaya naman ganoon na lamang kasakit para sa akin ang pagkatalo namin kagabi. Ngunit ang 9 taong gulang na batang Pilipinang ito ay iba. Tiningnan niya ng lampas sa panalo o talo ang aming nilararo at binigyang halaga niya ang aming pagsisikap. Sinabi niyang ang aming paglaban at hindi pagsuko ay isang magandang bagay. Dagdag pa ng kanyang ina. 3 taong gulang pa lang po si Tala ay nag-aaral na siyang mag-volleyball. Nang mapanood niya ang laban ninyo, sinabi niya, "Grabe ang ginawang sakripisyo ng mga manlalaro ng Poland, sigurado akong napakalungkot nila ngayon. Gusto ko silang pasalamatan at palakasin ang loob nila." Kaya nag-research po siya sa internet ng mga salitang Polish
at buong pusong isinulat yan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata, ngunit hindi ito mga luha ng pagkabigo tulad kagabi. Ito ay mainit na luha na dulot ng pag-ibig at kabutihan ng ibang tao. Iniabot sa akin ni Tala ang kanyang ginawang bandila at ang papel na may pasasalamat. Nang tanggapin ko ang mga regalong nagmula sa kanyang maliliit na kamay, may isang bagay na nagbago sa aking puso. Ang munting anghel na ito ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng palakasan ay hindi lamang nasusukat sa pagkapanalo. Ang dedikasyon at paglaban hanggang sa huling patak ng pawis ay may kakayahang mag-iwan ng inspirasyon at marka sa puso ng mga tao. Lumuhod ako upang maging pantay ang aming paningin ni Tala. Hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabi sa wikang Tagalog, "Salamat po." Agad na nagliwanag ang mukha ni Tala. Matapos naming magkita, naupo muna kami ni Tala at Nanay Maria sa bangko at nagkwentuhan. Masayang inalala ni Tala ang laro namin kahapon at kahit nahihiya pa siya, ang bawat inosenteng salita niya ay unti-unting naghihilom sa aking nasugatang puso. Walang ano-ano'y nag-alok si Nanay Maria. "Kung hindi po kayo mamasamain, pwede po ba namin kayong imbitahang maghapunan sa aming bahay mamayang gabi? Gusto pa po kasi sana kayong makasama ni Tala." Nagulat na naman ako. Ang pag-imbita sa isang dayuhang kakikilala lamang sa parke papunta sa sarili nilang bahay ay hindi karaniwan, ngunit mababakas sa mukha ng kanyang ina ang wagas na sinseridad. Dahil doon, tinanggap ko ang imbitasyon nang may lubos na pasasalamat. Kinahapunan, pagkatapos ng aming naging laro laban sa Kenya, na kung saan kami ay natalo ng 2,003 sets, nagpunta ako sa bahay ng Pamilya Santos. Hindi na mahalaga sa akin ang pagkatalong iyon. Ang pagkikita namin ni Tala kaninang umaga ay nagbigay ng napakaginhawang pakiramdam sa aking kaluluwa. Ang bahay ni Tala ay isang simpleng 2 palapag na bahay sa isang tahimik na subdivision. Pagdating ko pa lang sa tapat ng gate, naririnig ko na ang masayang tawanan at usapan mula sa loob. Agad na tumakbo si Tala patungo sa pinto at sinalubong ako ng napakagandang ngiti. Andito na po si Ate Alexandra. Sa pinto, hindi lamang si Tala at ang kanyang ina ang sumalubong sa akin, kundi pati na rin ang kanyang tatay at ang kanyang lola na unang beses ko pa lamang nakita. Ang kanyang tatay ay nasa early 40s. Isang empleyado na mukhang kagagaling lang sa trabaho dahil sa suot niyang polo barong. Ang kanyang lola naman ay nasa edad 70 pataas ngunit napakaganda at kagalang-galang tingnan, suot ang isang tradisyonal na Filipiniana kimona. "Mabuhay! Tuloy po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ng aming anak." Magalang na bati ng kanyang tatay habang nagmamano sa kanyang ina bilang pagpapakita ng respeto na siya rin namang ginawa ng mga bata. Ang kanyang lola ay ngumiti sa akin at sinabing, "Napakalayo ng inyong nilakbay. Sigurado akong pagod na pagod ka." Naghanda kami ng kaunting salo-salo. Ginawa namin ito ng may buong pagmamahal, kaya halika't kumain tayo. Napakainit ng pagtanggap sa akin. Parang tunay na miyembro ako ng isang mapagmahal na pamilyang Pilipino. Sa hapagkainan, nakalatag ang iba't ibang lutong bahay na pagkaing Pilipino. Mayroong mainit na sinigang na baboy, chicken adobo, pansit canton, kare-kare, at marami pang iba. Napakasarap tingnan ng lahat. Bago kami magsimulang kumain, may masayang inilabas si Tala upang ipakita sa akin. Isa itong scrapbook na siya mismo ang gumawa. Sa pabalat nito, nakasulat ng maayos sa Tagalog, "Mga laro ni Ate Alexandra." "Ginugol ko po ang buong linggo para gawin ito, ate." Proud na sabi ni Tala habang binubuklat ang mga pahina. Sa loob nito, nakadikit ang napakaraming litrato ko noong nagsimula ang torneo. May mga ginupit mula sa dyaryo, mga na-print mula sa internet, at mayroon pang litrato mula sa laro namin kahapon na napakaayos ng pagkaka-layout. Ang mas nakakabilib ay mayroon itong detalyadong pagsusuri sa aking naging laro. Ang attack rate niyo po, Ate Alexandra, ay nasa 40%. Baka po sabihin ng iba na hindi ganoon kataas, pero ang pagbibigay niyo po ng lakas ng loob sa mga kasamahan ninyo ay napakagaling. Lalong-lalo na po nung pababa na ang third set tapos naiwan na kayo sa score, pero tumalon pa rin po kayo ng parang lumilipad para lang masalo ang bola hanggang dulo. Napakagandang tingnan nun, ate. Hindi ako makapaniwala na ang isang nemanong taong gulang na bata
ay makakapagsuri ng ganito kalalim, hindi lang siya tumingin sa mga numero o statistics, kundi binigyan niya ng halaga ang kalidad ng aking paglalaro at ang tibay ng aking psikolohikal na katayuan. Habang kumakain, nagpalitan kami ng mga kwento ng pamilya, ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang ibinahagi ng kanyang lola. Dito sa Pilipinas, Ineng, mayroon kaming konsepto na tinatawag na pusong palaban at kagandahang loob. Ang ibig sabihin nito, palagi kaming nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa mga taong lumalaban ng patas at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi lang ang mga nananalo ang magaling para sa amin, mas pinahahalagahan namin yung mga taong nadarapa pero patuloy na bumabangon, yung mga hindi sumusuko hanggang sa huling patak ng pawis. Yan ang tunay na puso ng isang Pilipino. Sumingit ang kanyang tatay. Kaya po ganoon na lamang ang paghanga ng anak ko sa inyo, Ate Alexandra, dahil naramdaman niya ang puso ninyo sa paglalaro. Nakikita namin ang kagandahan sa loob ng tao kaysa sa resulta ng panalo o talo. Ganyan po ang kultura nating mga Pilipino. Labis akong naantig sa kanilang mga sinabi. Sa buong buhay ko, ang tanging alam kong kultura ay ang pagdakila lamang sa mga nagwawagi. Ang matalo ay nangangahulugang wala kang kwenta, na ang pagsisikap ay walang silbi kung hindi magre-resulta sa ginto. Ganoon ang kinagisnan ko. Ngunit ang pamilyang Pilipinong ito ay lubhang naiiba, hindi sila nakatingin sa resulta kundi sa proseso. Hindi nila tinitingnan kung nanalo ka o natalo, kundi ang kaluluwa at determinasyon na ipinakita mo. At sinabi rin nila sa akin na hindi ito kakaibang pananaw, ito ang normal na takbo ng kultura ng mga Pilipino. Bago matapos ang gabi, sinabi ni Tala sa akin, Ate Alexandra, sa susunod po, kailangan manalo na kayo pero kahit matalo pa rin po kayo, patuloy ko pa rin kayong isisigaw at susuportahan. Kasi para sa akin, yung mga taong ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya ang pinakaastig sa lahat. Nang ihatid nila ako pabalik sa hotel ng gabing iyon, ganap nang nagbago ang pananaw at nararamdaman ko. Ang aking naunang kaisipan na sumuko at ihinto ang pag-volleyball ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Kinabukasan, araw ng huling laro, nagising ako ng mas maaga kaysa sa nakasanayan para maghanda. Napakagaan ang aking pakiramdam at umaapaw ako sa positibong enerhiya na hindi ko kailanman naramdaman sa buong torniyong ito. Pati ang aking mga kasamahan ay napansin ang pagbabago ko. Ang aliwalas ng mukha mo ngayon, Alexandra, puna ng aming kapitan. Ngumiti ako at sumagot, may nakilala akong mga kamangha-manghang tao dito sa Pilipinas. Ngayong araw, gusto kong ibigay ang pinakamagandang laro ko para sa kanila. 2:00 ng hapon, dumating kami sa Phil Sports Arena. Pagpasok ko, naging ugali ko nang tumingin sa taas ng mga bleachers at sa sandaling iyon, isang eksenang hindi ko inaasahan ang bumulaga sa akin. Sa isang sulok ng arena, nakita ko si Tala at ang kanyang buong pamilya. Hawak-hawak nila ang isang malaking gawang kamay na tarpaulin na may nakasulat na Polish, Susu Alexandra Laban, Alexandra, na nakasulat sa malalaking letra. Ang mas nakakagulat pa ay sa paligid ng pamilya ni Tala, may mga ibang Pilipinong sumama sa kanila. Nandoon ang manong na nagtitinda ng taho, si ate na may-ari ng sari-sari store, mga estudyanteng naka-uniforme ng high school, at kahit ang kapitan ng kanilang barangay ay nandoon din. Lahat sila ay may hawak na maliliit na bandila ng Poland at nakahandang sumuporta sa amin. Nang magsimula ang laro laban sa Kenya, nangyari ang hindi inaasahan. Sa mga nakaraang laro, halos walang pumapansin sa Poland. Ngunit ngayon, mula sa pwesto ni Tala, may malakas at malinaw na hiyawan na umaalingaw-ngaw. Alexandra, Poland laban. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang matinis na boses ng mga bata na sumisigaw ng Dziękuję sa aming wika. Kahit hindi perpekto ang kanilang bigkas, ito ay hiyawan na nanggagaling sa kailaliman ng kanilang mga puso. Natalo kami sa unang set sa score na 25,029, ngunit hindi tumigil ang kanilang pagsuporta. Natalo muli kami sa ikalawang set. Ngunit sa bawat pagkakataong lumalaban kami ng husto, may kasunod na masigabong palakpakan mula sa mga Pilipinong manonood. Pagdating sa ikatlong set, nakipaglaban kami ng patayan hanggang sa lumamang kami 20,018. Sa sandaling iyon, dumating ang isang perpektong pagkakataon.
Naipasa ng maayos ng aming setter ang bola, tumalon ako ng buong lakas. Ibinuhos ang lahat ng natitira kong enerhiya at pinalo ang bola ng napakalakas. Lumusot ang bola sa block ng kalaban at bumagsak sa lapag, 21 legisito. Sa segundong iyon, parang sumabog ang buong stadium sa tindi ng hiyawan, lalong-lalo na mula sa section ni Natala. Pakiramdam ko tuloy ay naglalaro kami sa mismong home court namin sa Poland. Wala sa sariling naikuyom ko ang aking kamao at yumukod sa mga manonood bilang pasasalamat. Kahit na nanalo kami sa ikatlong set sa score na 25-21 sa kasamaang palad, ay nabigo kami sa ika-4 at ika-5 set. Ang laro ay natapos sa tagumpay ng Kenya, 3,002. Dahil dito, kami na nga ang opisyal na nasa pinakahuling pwesto. Ngunit noong tumunog ang pito na naghuhudyat sa pagtatapos ng laban, isang himala ang nangyari. Ang lahat ng manonood sa buong stadium ay tumayo at binigyan kami ng standing ovation. Pumalakpak sila hindi lamang para sa Kenya na nanalo, kundi binigyan din nila kami ng patas at napakalakas na palakpakan kahit kami ay natalo. Walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Sa buong buhay ko bilang manlalaro, walang sinuman ang nagbigay ng ganoon kalakas na palakpak sa isang talunan. Sa aking post-game interview, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Ito po ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na makatanggap ng ganitong klasing suporta, umiiyak kong sabi sa mikropono. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino na nagbigay ng mainit na palakpakan sa aming koponan na natalo. Dito sa bansang ito ko natutunan ang tunay na kagandahan ng palakasan. Pagkatapos ng interview, nag-aantay si Natala at ang kanyang pamilya sa labasan ng arena. Ang galing mo, Ate Alexandra! Ang astig ng huling palo mo. Nang makita ko ang napakadalisay ng ngiti ni Tala, muling bumagsak ang aking mga luha ng kagalakan. Makalipas ang 2 taon, noong tagsibol ng 2023, tuluyan ko nang napirmahan ang kontrata sa Metro Manila Angels, isa sa pinakamagaling na koponan sa profesional na liga ng kababaihan sa Pilipinas. Ang aking matinding pagsisikap sa loob ng 2 taon ay nagbunga rin. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, ang una kong ginawa ay tawagan si Tala at ang kanyang pamilya. Sa kabilang linya, narinig ko ang masayang boses niya. Ate Alexandra, bumalik ka nga. Si Tala ay 12 taong gulang na ngayon at isa ng napakagaling na manlalaro sa pambatang volleyball club ng kanilang komunidad. Nagkita kami sa parehong lugar kung saan kami unang nagtagpo sa Kapayapaan Park na puno ng alaala. Naupo kami sa parehong bangko gaya noong nakalipas na 2 taon. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ay napakasaya na. Tinupad ko ang pangako ko na babalik ako, nakangiti kong sabi. Sinagot niya ako ng isang napakatamis na ngiti. Tinupad ko rin po ang pangako ko, ate. Araw-araw po akong nag-iensayo ng mabuti para balang araw. Maging kasing galing niyo po ako. Nang makita ko kung gaano na siya kalaki at katatag, halos maiyak ako sa tuwa. Ang munting 9 taong gulang na batang iyon ay naging isang eleganteng manlalaro na ng volleyball. Nang magsimula ang mga aktibidad at laro kasama ang Metro Manila Angels, nagamit ko ng husto ang aking taas at kasanayan hanggang sa maging isa ako sa mga pangunahing manlalaro ng koponan. Ang mataas na level ng volleyball sa Pilipinas at ang napakainit na pagtanggap sa akin ng aking mga kasamahan ay nagpabalik sa akin sa katotohanan kung bakit napakaganda ng bansang ito. Lalo na ang mga hiyawan at cheer ng mga fans sa bawat laro kahit sa mga pagkakataong naiiwan kami sa score, patuloy ang mga Pilipino sa pag-cheer hanggang sa huli. Ang kulturang pumapalakpak pareho sa nanalo at natalo ay sariwa pa rin sa aking isipan tulad ng naranasan ko 2 taon na ang nakararaan. Ang bahay ni Natala ay naging pangalawang tahanan ko na talaga. Tuwing sasapit ang Pasko, sa kanila ako nagdiriwang. Naranasan ko ang puyatan sa simbang gabi at ang masayang Noche Buena. Marami akong natutunang tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Sabay kaming nagluluto ng mga pagkaing Pilipino, pumupunta sa simbahan upang magpasalamat at itinuturing na nila akong tunay na kadugo. Sa kasalukuyan, nasa 3 taon ko na ng paglalaro ng volleyball dito sa Pilipinas. Ang mga bagay na natutunan ko sa bansang ito ay hindi lamang nakatuon sa pagpapabuti ng aking kakayahan sa volleyball, kundi pati na rin sa pagpapakatao, sa tunay na kahulugan ng salitang pagsisikap,
At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kahalagahan ng ugnayan at pakikipagkapwa-tao. Si Tala ay nasa grade 7 na at siya ang pangunahing manlalaro ng kanilang volleyball club. Kamakailan lang, nanood ako ng kanyang laro. Nakita ko sa kanya ang parehong determinasyon at pusong palaban na nagpapabulaan sa konsepto ng pagsuko, katulad ng naramdaman ko noong araw na yon. Napakaganda ng laro mo kanina, Tala, sabi ko sa kanya pagkatapos ng match. Nakangiti siyang sumagot sa akin ng may galak. Kasi po, tinuruan niyo ako, Ate Alexandra, na ang pinakamahalaga ay hindi ang pagpuntos o pagkapanalo, kundi kung gaano kalaki ang pusong ibinibigay natin sa bawat laban. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang torneyong iyon noong 2021, kung saan kami nagtapos sa pinakahuling pwesto, ang pinakamahalaga at pinakamagandang karanasan sa buong buhay ko. Kung hindi ko nakilala si Tala noong araw na iyon, malamang ay wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Bilang panghuli, nais kong sabihin sa lahat ng nakikinig o nanonood nito na ang mga Pilipino ay laging handang magbigay ng suporta at pagmamahal sa mga taong lumalaban ng patas at buong puso, hindi lamang sa mga nag-uuwi ng medalya. Gaano man kaliit ang iyong pagsisikap o gaano man kabigat ang iyong hamon, makikita nila ito at bibigyan nila ito ng halaga. Ang katangiang ito ng mga Pilipino ang bumago sa buong pagkatao ko. Mahal na mahal ko ang Pilipinas mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ito na ang aking pangalawang tahanan. Hindi ko kailanman makakalimutan ang utang na loob at pasasalamat ko kay Tala at sa kanyang pamilya, sa mga nagtitinda sa labas, sa mga kapitbahay at sa lahat ng sumuporta sa akin noong araw na iyon. Ang tunay na halaga ng palakasan ay wala sa panalo o talo. Ito ay matatagpuan sa pusong palaban, ang patuloy na pagsisikap, ang hindi pagsuko kahit na mahirap, at ang pag-iiwan ng magandang marka sa puso ng bawat taong nanonood. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino. Dahil sa inyo, nagagawa ko pang maglaro ng volleyball araw-araw. At mula ngayon, patuloy kong ibibigay ang aking buong puso at makakaya sa bawat pagpalo. Para sa inyong lahat, maraming salamat po.